What up mga solid subscribers, no? So ngayon napapanoorin po natin itong throwback when SB19 Bazinga's message was shared in a homily by Father Patrick Falguera, no? So guys, ito hindi ko talaga alam kung ano meron dito, pero merong isang balita noon na nababalita nga na yung SB19 is naging topic sa isang misa po, no? And ayun nga, dito may kita na baka ganun din na mangyari dito, guys, no? So ito na guys, ayoko na patagalin pa. Shoutout kay Jiro Pages sa kanya itong video na mapanood natin, no? And subscribe kayo dyan and credit sa lahat sa kanya. So without further ado, let's all watch this. See, only last week the world converged when SB19's song Bazinga overtook BTS' own song Butter, which made BTS ARMY fans curiously being happy for their SB19's 18, or more popularly pronounced 18 fans. Alam ni Father yung sinasabi niya, The music video of Bazinga curiously starts with Josh, Pablo, Stel, Ken, and Justin playing what I believe would be a Nintendo family computer. And perhaps you now realize that Bazinga is Sheldon's own very popular word. But perhaps more telling was SB19's message of truth, guided not by blind faith, but an unwavering one. As echoed in their lyrics in Bazinga, how you all get to me when I got the Almighty will be. For Chuck Lorre, Shigeru Miyamoto, and Jeong Sung Han, creators behind the Big Bang Theory, SB19, and the Nintendo Entertainment System, this was a eureka moment. It can be our eureka moment as well, when we realize that lighting the candles of hope, of peace, and of joy in the season of Advent would lead to lighting the candle of Christ in our hearts. Lighting the candle of truth, and through the intercession of our Blessed Mother, Our Lady of Guadalupe, we know. So ayun yung in-example lang ni Father dito is yung syempre isa na lyrics ng Bazinga, and then yung kumbaga parang kung paano kayo maging matatag, di ba? Yung example nga yung BTS, kumbaga parang hindi ko matandaan kung sinabi ni Father is nahigitan niya or ano, no? Pero basahin natin maigi guys yung yung lyrics po ng Bazinga, no? Bazinga lyrics. Tingin tayo sa Google, no, guys, no? Ayan. Ito. Flash ko siya sa screen nyo, guys, Ayan. Yan siya, guys. Tayo naman, So, and every day I think the load gets heavy. Throw it away and the world's on lows austerity. Is there a way to break it, stop and going home and cry alone? Yan. So, ano siya actually, di ba, itong Bazinga nga, no? Alam natin yung meaning nito is parang patama sa mga fans, no? Pero, ang hindi alam ng iba, guys, is parang ano rin ito, parang motivational song din siya, no? Kumbaga, ito pa lang sa unang lyrics, so, every day I think the load gets heavy. Yung kumbaga bumibigat na po yung pasanin mo sa buhay, pero throw it away and the world unloads hostility. Kumbaga itapon mo siya and then gagaan din yung pakiramdam mo. Wag mo siyang panindigan na baunin mo lang siya na baunin yung problema, no? Yan. Is there a way to break the curse and stop this now? Yan. I'm going on and cry alone, don't you worry soon, I'll be gone. Psych yan, di ba? And I'm going home and I'll cry alone, don't you worry soon, I'll be gone. Psych, kumbaga parang I don't know, guys, pero kasi kami, ayaw ko ano yung sabihin na psych sa totoo, legit na meaning na psych, no? Pero kami, kasi, kami mga magkakaibigan as in tropa-tropahan namin, ang psych namin is parang joke lang, parang ganun, biro lang, or kabaligtaran, no? So, yung sinabi dito na, I'm going home, then I'll cry alone, don't worry soon, I'll be gone. So, tingnan natin naman yung meaning ng psych, guys. Ewan ko lang kung tama ako, Kasi, ayun po yung meaning sa aming magkakaibigan, no? Nung, psych, parang magan-ganon kami, no? So, hindi siya yung meaning, no? So, actually, hindi ko alam kung ano talagang pinaka-meaning. Pero yung kasi yung pinaka-sabi na, meron pa nga yung, meron pa kasi yung nagsimula ito yung kay Looney. Sinabi, yung, ikaw ba yung Saito? Pwede pa picture? Sinasay ko lang kita, parang gano'n. So, doon siya nabuo. Ewan ko lang kung yung pinaka-meaning niya, guys, And I think, hindi ko na siya masyadong itatakil gawa ng, hindi ko talaga pinaka-alam yung meaning na. Pero yun lang, yung meaning ng Bazinga para sa akin, guys, is ano siya, parang,
motivational song siya eh. Hindi siya yung ibang kanta na, alam mo yun, na sobrang more on love song, more on ganun. Pero ito parang ano siya eh, para sa mga fans. And then, ano siya, yung meaning ng kanta niya is parang pambaboost din ng energy nyo or what, no. And ayun lang, kumbaga, tingnan nyo sarili nyo, no. Ito ako, nahigitan ko na kayo. Parang ganyan dating sa akin ng Bazinga, no. So ayun lang guys, meron pa isang ano, wait lang. Yung Oceans, kinanta ni ano ni in the presence of my Savior. Take me deeper than my feet could ever want. My faith will be made strong. Ganda ng boss na Iken. So yung boss ni Ken guys, alam niyo na yan. Yung deep voice niya, parang bass siya, no? Yung dating ng boss ni Ken. Nagayon yung boss ni Ken eh. Para sa akin yung dating. And then, actually lahat naman sila talaga may boss. May kanya-kanya silang identity sa boss nila, sa pagkanta nila. Pero kay Ken kasi iba. Kumbaga kung alam niyo yung boses ni Al James, parang gano'n, no? Mas yung deep. Yung kay Al James kasi medyo mumble eh. Yung kay Ken guys, pag kumakanta siya, parang may bass something yung tunog ng boses niya, no? Kay Al James kasi nagbe-bass siya, pero may nagbe-bass, gaganon siyang kanta yung tono, pero more on mumble kasi ganyan yung style ni Al James, yung mumble rap. Pero si Ken kasi is ano, kumbaga malinaw yung lyrics, hindi siya nagmamumble pero mababa yung tono, no? Ayun yung pagkakaiba na ng dalawa, no? So ayun lang, hindi differentiate ko lang kasi may isang ganun eh. Na doon ko nga napagtatoo nga, no, may gumagawa din para sa Pinas. Sinabi ko kasi isang video ko na si Ken lang ang gumagawa ng ganun sa Pinas, na yung para may deep voice tapos ang ganda. And then may nag-comment nga na si Al James, no. So yun na, dinifferentiate ko lang. Si Al James kasi deep yung voice niya pero mumble rap yung ginagawa niya. Pero si Ken kasi deep yung voice niya pero malinaw yung lyrics, as in. Hindi sabi kong hindi malinaw yung lyrics ni ni Al James, pero gano'n kasi usually yung style ng pagkata ni Al James, no, medyo mumble talaga, as in mumble rap talaga kung tawagin, no? Eh, nagpauso niyan if I'm correct. Dati pa uso pa yan, pero nagpauso niyan is si Lil Wayne ata, no? Si Lil Wayne nagpauso ng mumble rap na yan, no? And actually yung mga kanta si Ken na nag-mumble rap siya, anong kanta niya yung parang nag-mumble rap? Meron na yung recent lang eh, as Philip siya eh. 18, comment down below nga. Meron siyang ganong kanta, hindi ko maalala title eh. Basta meron siyang ganong kanta eh, parang nag-mumble rap sa ano. And ayun lang guys, no. And lang, tingin na tayo ng update sa ating Mahal Lima, no. Habang ngayon, no, nag-live pala sila ron sa Ayala, no. And yun, sakto nga guys, hindi ako naka-attend gawa ng private event pala yun. Sakto lang, no. Kung hindi, pahiya tayo ng konti doon. Gumunta tayo doon, no. And then yung, kasi sobrang lapit lang namin sa nung office ko yun, no. Kumbaga, imagine niyo, kung tanaw ko na siya, as in, taas ako ng building, tanaw ko na yung venue nila sa Ayala Triangle. Parang ganun yung pinaka sobrang lapit lang guys. Kumbaga ilang lakad lang mula sa amin. Nung kasi kami sa may bandang Paseo, imagine niyo na sa may Ayala Corner Paseo, no. And then Ayala Triangle, doon na po yung yung pinaka venue nila that time, no. Yung concert nila, no. And yun, nakakatuwa lang, yung mga kumukuha sa ating Mahal Lima, no. Pero syempre hindi na imposible yan dahil napakasolid na ating Mahal Lima. So yun lang guys, kung may gusto pa kayong other contents na panoorin ko, no, and comment kayo down below regarding sa ating Mahal Lima, no, panoorin na nyo sa isa, no. So yun lang guys, this is me Point of View signing out. Peace, let's see.